Team Authentic all over the world! Handa na ba kayong makita kung gaano kaganda ang Samal Island? Kaya sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe. Kung magbubook kayo via Klook, ito po yung ating promo code para magkaroon kayo na up to 5% na discount. At kung hotels naman po all over the world sa Agoda, nasa ibaba po yung ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. Maayong buntag everyone! Magandang umaga! And in this episode, eto na, magdi-DIY na tayo going to Samal Island! And then from our accommodation, simple lang din naman. Nag-multi-cab lang tayo guys, then ang binayaran natin ay 25 pesos din. Dito natin tayo mismo sa Sasa Wharf bumaba. Yes, basta sabihin nyo lang ng maayos, dapat sabihin nyo Sasa Wharf going to Samal. Kasi dalawa pala yung Sasa Wharf dito. Yung isa, yung parang Sasaport naman siya. Oo, parang ganyan. So basta sabihin nyo lang, yung papunta kayo ng Samal Island. So dapat ito yung makita nyo guys. So, yung Samal Ferry Wharf, Sasa. And then, pasok lang tayo dito. Second time na rin naman namin tong ginagawa. From the airport, mas malapit na kayo. So pwede, kung didiretso kayo ng Samal, from the airport, dito na kayo kaagad magpahatid sa Sasa Wharf. And then tingnan natin ngayon kung magkano yung pamasahe. Kung hindi ako nagkakamali, parang dati nga yata 20 pesos. 20 ba or 10? Ay, oo. O ngayon magkakaalaman. And then ayan, dito nga marami nga dito ngayon, marami ka makita sundalo, pulis, nakakalat lang talaga sila. It's 8 AM. Ang grabe, haba ng pila. And then ito, yung mga tatawid, dala yung mga motorbike nila. And then yung mga e-trikes. So pwede rin naman na dito na tayo sa Davao, umarkila ng motor tapos dadali natin sa Samal. Pero sa hindi ibabayad kasi sa motor So doon na lang tayo. At saka for sure, mas mura kasi doon. Nakarating na tayo sa ticket booth. It's 20 pesos each. Pero mahaba pa rin yung pila. Paikot pa pala siya guys. Hanggang doon pa siya. Hanggang doon pa siya. So carry lang. Ang dami kasi talagang pasahero by this time. And today is Saturday. And then, meron na tayong token, guys. Yung hulog lang natin. Ayan. So, ayan lang. Para lang siyang LRT before. Ang haba pa rin ang pila. Tara. Paikot pa rin siya. So, siguro na timing lang kami. Kasi nga, Saturday, baka yung ibang nag-work or yung mga estudyante siguro from Davao uuwi sa Samal. And doon nga pala guys, kunwari ayaw nyo namang mag-arkila ng motor and gusto nyo lang pumunta doon sa Kaputian Beach, meron na nga pala ritong mga buses. So ang gawin nyo, kunyari nakasabay nyo siya sa lancha pala tawag nila doon sa sasakyan natin, sakay lang kayo doon, carry, and then pabalik, sakyan nyo lang ulit at Davao. Malapit na tayo. Feeling ko naman abot tayo. Kasi kahit punong-puno yan, isasakay tayo for sure. Ilalaban nila yan. And then, ayan na yung Samal. So, to be honest, wala pa siyang 5 minutes. Ganun lang siyang kabilis. Kaya nga siguro, naisipan na nga lang nilang gawan to ng bridge. So, sana makita natin yung Davao-Samal Bridge. Ayan, oh. For us, na magmo-motorbike, ang ganda ng panahon. Makulimlim siya.
Kaya tingin sa Enzo, prepared. Oh, takot na siyang umitim. Ako din meron akong dala. Pero hindi ko pa isusuot. Kapag kailangan na lang na. Ito na yung isa pang lancha, parating na. Kasi grabe, punong-puno na talaga. Ayun. Baka kami dito na lang kami sa hagdan. Huwag na rin tayo maghintay. Dito na tayo, carry na yan. Kaysa maghintay pa tayo. Mas konti yung pabalik. Ito yung from Samal, oh. Ang konti lang. So lahat ng mga taga Davao yata papunta ngayon ng Samal Island. So ito na. Pababa na tayo. Tingnan nyo guys, so, yung resort na to, para silang nagkaroon ng natural pool. Kasi totoo, malinaw naman yung tubig eh. Oh. Ang ganda rin dito, no? Imagine, pagtawid lang natin yan ng 5 minutes, ha? Ito talagang nature na nature pa rin ng Samal. Nakababa na tayo ng lancha. Finally, nandito na tayo sa Samal. And then now, ang gagawin na lang natin, Ang gagawin natin guys, maghahanap tayo ng motor. Ang nakikita natin online, 350. hahanap tayo ng 300. Charot. At least, di ba, meron na tayong reference kung magkano dapat. And then kapag ka sa Davao kasi, 500 pesos yung nakikita natin. So tara, dito lang paglabas lang, meron na rito mga nagpapaarkila ng motor. Magpapasunod tayo. Charot. Hanap na tayo ng motorbike na maarkilahan natin. Ito. Kasi marami rito mag-a-approach siya. Hello po. O, di ba? And then, kung hindi naman kayo marunong mag-motorbike, ayan, meron din kayo rito masasakyan ng mga e-trikes. Sabihin nyo na kung saan kayo pupunta. Tara, hanap tayo. Lakad-lakad lang tayo. Buhay na siya. Pumunta rin kasi kami rito during pandemic din kasi. Kaya ang laki na rin ng pagkakaiba niya. Ayan. Yung umapproach sa atin, magkano bes? Same. 350, same zone. Oh, 350. So pili na lang tayo ng medyo malaki-laking motor. Yung kasyang-kasya tayo. We love the vibe here in Samal. Diba? Tumawid lang tayo. Tignan nyo naman, diba? Very probinsya na kaagad yung feels. Ha? O, dito tayo. Ayan si Kuya. O, yung last time siya din yung nagparkela sa atin. Yes, Kuya Dennis. Eto, click tayo. Pagka-click pala, Pero 400. 400. Oo. Susunod daw na renta natin, 300 na lang. Pero mura na rin. Kasi dun sa katabi, 500 pesos. And just like that, we are ready to go. Diba? Napaka-smooth ng transaction. Ready ka na ba? I was born ready. Na naman. So guys, si Google Map lang ang ating kakampi ngayon. Ang una natin pupuntahan ay Kaputian Beach. Yes, yun kasi hindi natin napuntahan last time. So magpapagas lang muna tayo. And then siguro doon na tayo magkita-kita para safe na safe tayo. See you! After kulang-kulang 1 hour, nandito na tayo sa Kaputian Beach. Grabe, ang daming tao. Wala na kami halos maparkingan. Tara, tignan natin this time kung magkano ang entrance. Kasi last time, hindi nga tayo dito nakapunta dahil sarado siya nung pandemic pa. So, tara, magkano kaya ang entrance? Grabe, punong-puno. Tignan nyo naman, oh. Pamilya-pamilya kasi talaga siya. Tapos dito, meron ditong kantin. And then makikita nyo, oh, yung inasal, 99 pesos lang. So, mura na din. Kaya kung wala kayong baon, carry lang.
pwede na kayo dito kumain. Nandito na nga tayo sa loob ng parang camp area or picnic. Kasi grabe, punong-puno talaga. Tapos alam nyo yun, yung kada cottage merong nag-iihaw, ganyan. Tapos meron pang mga tent. As in, punong-puno talaga. So magkano ngayon nag-entrance natin? Yung entrance fee natin dito guys, 50 pesos. Then another 50 pesos para sa environmental fee. Since wala nga ang cottage, kilala nyo naman kami. On the go tayo palagi. Yes. Sasalpak lang tayo sa buhangin. At meron kaming baon. Wag kayong lolo-lolo na naman. Bumili na kami ng mga turon, Valencia, ano pa yan? Banana Q sa labas. Grabe, ang daming tao talaga. And today nga again is Saturday. Kaya siguro ganito talagang karami. Pakita namin sa inyo ng very light ha. Guys, lakad tayo dito. Umamin kayo, di ba? Parang kapag walang dagat, nagmukha talaga siyang parang nasa campsite tayo. And ayan nga, meron pa ditong reunion. Tapos ito yung mga tents. At least meron ditong medical team just in case. And then, ito yung mga cottages. Tayo, dito lang tayo sa Lampak. And then hanggang 5 PM lang daw. Ito na yung itsura niya. In all fairness naman, pinong-pino yung buhangin. As in, ayan pinong-pino talaga siya. Gusto ko naman yung makita yung dagat. Tignan natin yung dagat. Kasi ito yung hindi namin napuntahan last time. Sarado siya nung pandemic. Ito, tignan natin. Nasaan na ang tubig? Kumaputi. Maputi talaga. Ay, oo, malinaw yung tubig. In all fairness again. Ay, ang sarap maligo dito. Ito inviting. Diba? Sabi nga namin sa inyo, merong mga beach or dagat na hindi inviting. Ito, inviting siya. And then, walang kalat. Talagang pang buong family talaga sila. Ayun, nagdala talaga sila ng higaan. Merong may dala ng banig. Kasi grabe. Buong barangay sila talaga kung mag-travel dito. I mean, pumunta dito. And then, may mga celebration. Ayun, may mga balloons pa doon. And to be honest, worth it naman kasi maganda yung tubig at saka yung buhangin. And then nandito yung I Love Samal. Ayan, maki-cottage muna tayo. Sabi po pero ito wala na muna. Baka kakaalis lang. So maganda rito, hindi siya ganun kaingay kasi bawal nga pala guys magdala dito ng kahit anong type ng speakers. Yes, and then yun, syempre pati video okay, hindi pwede. Tapos bawal manigarilyo, bawal mag-vape. So at least ito, medyo strict siya. Yes, maraming tao, pero kahit pa paano, may pagka-peaceful siya ng kaunti. Kasi meron tayong mga napuntahan, di ba? Na kada cottage, pero may video okay, palakasan sila. Pagalingon kumanta. Ito hindi. And then yun nga lang, talaga lahat may dala talaga mga baon. Gugutumin kapag nakita mo talaga sila. Tayo, anong kakainin natin? Ilabas na natin yung banana Q natin bago tayo mapaalis. Ayan, tapos na magpalipad si Pilot Enzo ng drone. Lakad lang tayo. Sa Davao City nga pala, bawal magpalipad ng drone. Dito sa Samal, maluwag sila. Diba? Sarap ditong tumambay. And then, kapag ka sumisinag yung araw, paminsan-minsan, nagiging white naman yung pinakabuhangin. Pero kapag wala kasing araw, may pagka-brownish pa siya. Pero pinong-pino talaga yung buhangin.
Ayan, oh. Tara nga, lusong nga tayo. Parang hindi ko kayang hindi lumusong. Oh, ayan. Ang linaw talaga ng tubig. So talagang ang sarap niya ring maligo, mag-swimming. Ayun, oh, ganyan siyang kalinaw, guys. Oh, diba kitang-kita yung tsinelas ko. Oh, ang linaw niya. Isa to sa mga beach and dagat na nang iinganyo para maligo. Sa'yo ng mga bata, no? Tumatalon-talon lang sila. Ang sarap maging bata. Pero, from here, makikita niya. Punong-puno yung mga cottages, no? Dami kasi talagang tao. Ayan. So, ayan ang ganap natin for today. Ayan. Sige, best tignan ko kung kaya ka dyan. Tignan natin kung kaya na Enzo mag-balance. Oh, di ba? Di pa man, nadudulas agad. Oh, ayan ang ganap. Ganda ng Pilipinas, no? So, ayan, nakikita yung mga bata kung gaano sila nag-enjoy. Kaya kung iingatan natin yung kapaligiran natin, imagine niyo ilang mga anak at apo pa natin ang mai-enjoy itong tanawin na to. So yan na yung ating ganap. Diba? Nakaka-enjoy dito. Yun nga talagang pang buong pamilya talaga Pang siya, family no? talaga. Oo. Pang outing talaga. No? Yes, yun yung maganda, no? Diyos ko. Tayo sa Manila, ang pinakamalapit sa atin, ano ba? Batangas. So medyo malayo-layo. Imagine mo kung nasa ganito tayo, kung from Davao tayo, isang tawid lang dito, no? So anyways, ayan. Kapag nagutom kayo at wala kayong baon, meron naman dong kainan sa labas. I mean, dito sa loob mismo, meron silang restaurant. Pinakita ko nga sa inyo kanina, 99 pesos lang inasal. Pero kung talagang gusto nyo na maraming pagpipilian, May mga ano nga pala guys, sa pinakalabas merong mga karinderya doon, tsaka meron din 7-Eleven. yes, and then ang dami dong paninda. Tapos alam niyo, marami ng mga souvenir items. Para ka nga ano, alam mo, papasok ka talaga sa tourist spot. Yung parang mga Bali na rin at Ganon. saka Phuket na vibe kapag pumunta ka sa mga beaches nila. So ibig sabihin, buhay na ulit ang Samal. Yung tourism dito sa Samal. Lalo na rito sa Kaputian Beach. And of course, halimbawa, naligo kayo. Ang maganda talaga dito, syempre, meron din talagang wash area and then may mga toilet. And kaya pala mas organized siya, guys, ha. Merong sarili siya talagang dishwashing area and then ihawan. Hindi pala siya pwedeng kada cottage mag-iihaw ka. As in, meron siyang grilling station. And with that, punta na tayo sa susunod nating spot. Guys, medyo umaambon. So tara, kain muna tayo. Nakakita tayo dito ng karinderya. So ito yung pagkain natin. Meron din tayo ditong humba, tapos parang kinilaw yata tawag nila dito, and then gulay. And after mga kulang-kulang 20 minutes ride, nandito na tayo sa Hagimit Falls. Sa mga pinuntahan namin before, ito yung pinaka na-enjoy namin. Pero ngayon umuulan. So carry na din. Kasi hindi nga mainit, 'di ba? Saan kayo nakakita nga ng summer series na maulan, 'di ba? Oh, tara. Let's go. So, magbabayad lang tayo dito tapos meron na ring registration. Ayan. Hintayin na natin si Enzo. Si Enzo na lang papasukin natin. So guys, yung binayaran natin dito, 154 entrance fee, tapos nagbayad din tayo ng environmental fee na 50 pesos. Yes. So, pangalawa na to sa pinupuntahan natin na may environmental fee. So, ngayong araw na to, 3 lang yung pupuntahan natin. So, titignan natin dun sa next natin na pupuntahan kung kailangan pa uli natin magbayad ng environmental fee. Baka kasi mangyayari dito kada pala spot o tourist spot, magbabayad ng environmental fee. And then, meron daw sa ating sasamang tour guide, volunteer daw. Pero sabi, bigyan daw natin ng tip. So, tara na. Let's go. Tapos ito, yung lakad dito, wala pa tong 5 minutes. Pangalawa na kasi natin dito kaya medyo may idea na tayo. Nasaan yung tour guide natin? Ay, wala na tayong tour guide. Nawali. Nawali na. Kasi sinabi natin, pangalawa na natin. Kasi sa totoo lang guys, hindi dito kailangan ng tour guide. Ito, ano na siya, naging accommodation. Ganda, no? So, tara. Hindi na tayo sinamahan ng tour guide.
Kasi malapit lang. So, kumbaga, okay na din naman, at least, di ba, nabigyan nga ng trabaho. Pero nung narinig na second time na natin, hindi na tayo sinamahan. Ayan. Dito pa lang maririnig nyo na yung falls. Ito lang yan, yung pagbaba dito. Isang pababa lang siya. Ayan lang. Pagbaba nito, yun na kagad yung falls. So guys, ang kaibahan ngayon, doon pala sa parking lot, marami nakapark. So, ibig sabihin, marami ng tao dito sa baba. Yes, unlike yung pumunta. Kasi nga talaga, no? Buti na din, alam niyo kung tutuusin, maganda rin pala na experience natin yung nakapag-travel tayo nung pandemic. Tapos ngayon, una, na-i-compare natin. Pangalawa, doon namin nalaman na kahit papaano, medyo maganda rin yung nag-experience namin that time. Oo. Kasi halos nasusolo namin lahat eh. Kahit dun sa Coron, nung unang punta namin doon, ay grabe, nasusolo talaga namin. Nakababa na tayo. Sa pakiramdam namin, mga 100 steps siya. So yung pababa, carry lang. Sa paakyat lang kayo, mahihirapan. At least na-experience nyo na bago kayo mahirapan. And then, ito na siya. Yun nga lang talaga. Ngayon, talaga dami na talaga tao. Tapos Sabado pang, ayun o, puno lahat ng mga cottages. And then, maliit na area lang siya. Pero ang sarap kasi talaga maligo dito. Oo, dito lang kami nakatambay last time na Enzo. Dito, ganda ng kulay din ng tubig, no? Ang linaw, guys, no? Ayun na yung pinaka-falls. Actually, ito lang kasi yung visible sa atin. Pero meron pa yan. Uy, naku, sarap dito. Enjoy na enjoy talaga namin dito last time. Ayan yung falls. Actually, kahit wala na nga itong falls na to, yung talagang parang cold spring na lang, sulit na. And then, makikita nyo ito na kagad yung falls. Oh. Tapos nandito tayo sa gitna. Another falls na naman dito. Ayan. So para siyang ano rin naman. Ano tawag doon? Cold spring na cold spring. Dito tayo galing. Explore pa tayo. Kasi ang laki pa pala nitong area na to. Actually, kung merong isa pa na advantage yung drone, ngayon kasi ginagawa namin, pinapalipad namin siya. Tapos, tumitingin kami sa area kung saan maganda. Katulad nito, nung una naming punta, akala namin, maliit na area lang siya. Pero, nung pinalipad yung drone, ang laki niya pa pala, meron pa pala siyang iba pang falls. Ay, taray, iconic naman yan. Kaya lang baka madulas ha. Biglang tubig. Ah, ganda. Ito talaga oh. Nature na nature. Ginawa kasi namin last time, ligo ng ligo. So ngayon, ako nakalublob na ako sa Enzo, first time naglusong kanina. Oo. So ngayon naman, explore pa natin. Kasi malaking area pa pala siya. Pero ano na nga lang siya, siguro nga kasi talagang ano siya as in, alam na nature. Yung mga puno, medyo nakatumba na. Tapos yung mga dahon, hindi na rin nalilinis. Pero nakakatakot dito siguro kapag may bagyo. Bagyo, yung biglang baha. Biglang baha. Nasa forest talaga tayo. Sa totoo lang ha, kahit ito lang ang mapuntahan namin dito sa Samal Island,
carry na sa amin. Talagang ano na siya, sulit na. Ito guys, oh. Solo! O diba? Hindi kayo mauubusan ng papaliguan. Oh, medyo madulas nga lang talaga. Ito, oh, solong-solo natin, oh. Lalayo lang tayo sa mga tao. Kasi ito pa yan, another falls na naman. Ito medyo maliit lang talaga. Hindi maganda talaga sa kanya. Forest na forest. Which is, nakakatakot magpalipad ng drone. Nangatog si Enzo. Ang daming puno. Yay! Nakaharap tayo ng spot natin! Solong-solo natin ang mundo! Hayaan natin silang magkagulo sa baba! Woo! Diyos ko! Paano ko ba naman hindi may in love sa nature kapag ganito? Grabe! Talagang lalo ka mapapa-thank you, Lord, eh. Diba? Ang sarap na ganitong experience! Solong-solo natin. Yes! So talaga, to be honest, ito pa lang yung ma-experience nyo rito sa Samal, sure na ma-enjoy nyo na siya. Kumbaga, sulit na. Pero syempre, dahil nga sa mga mahilig talaga ng mga island hopping, and then yung mga dator, kaya bukas yung gagawin natin para sa inyo. So ngayon, enjoy muna natin to. Yung isang pupuntahan natin kasi may oras. May oras kasi yun eh. Oo, yun yung problema. May oras siya. Kasi kailangan nating mag-low tide. So alam nyo na siguro kung ano yung pupuntahan natin. May paano na, may paklu na. Yes! Tara na guys, pabalik na tayo. Nandito tayo kanina. Diba? Dito marami talaga siyang tao. Kaya ang ganda nung naging spot natin. Parang arkilado natin. Yung buong part na yun ng falls or ng cold spring. Ay, wait kami nagpipicture. Ang maganda rin. Talagang forest na forest talaga siya. Diba? Ayan yung falls na. And then, ayun pa. So, tara na. Lakad na tayo. Punta tayo dito sa tinatambayan namin last time. Tinatambayan talaga yun, no? Oh, nandito kasi kami last time. Hindi kami nag-explore na. Ito na lang yung in-enjoy namin last time. Ang daming tao. Kahit nyo naman siguro guys, diba? Ganda ng kulay ng tubig. So talaga may enjoy nyo dito. And then ito, nakalagay dito, 9 feet. Grabe yung lalim. And then, meron pa doon, talagang ginawa nila na parang pambata. Ayan. Zoom natin. Ayan. Diba? Para sila doon naglagay ng pool. Ay, grabe. Nakaka-enjoy siya. Talaga nakaka-enjoy talaga sa... Hindi, actually, kahit wala na nga yung pinaka-falls, yun lang talaga mga cold spring. Sobrang nakaka-enjoy na siya. Eh, so paano na? Magkita-kita tayo sa susunod nating spot, guys. Yes! Let's go! After 18 minutes motorcycle ride, nandito na tayo sa Sanipaan or Vanishing Island. Ay, good for 5 packs for 3 hours, 500. Dati, 400 lang. So, kailangan uli natin umupa ng bangka. So, dito, ang kaibahan niya, meron siyang oras, 3 hours lang. And then, ayan na, tara na, magmadali na tayo. Kasi kitang-kita, oh, low tide. Tara na. Tignan natin kung merong uling environmental fee dito. Ayan. So, sana makita natin yung island para mas ma-enjoy natin, diba? So, dito hindi namin alam kung pwedeng magpalipad ng drone. Kasi malapit na to sa airport. Kaya pwede kayo ditong dumiretso kung galing kayo ng airport.
So guys, ito na nga, nandito na nga tayo sa Sanipaan Marine Park. So ito na nga, kasi baka magalit sa atin mga taga-Samal. Kasi dito sinisingil na naman tayo ng environmental fee. Tapos buti na lang, naglakas loob ako magtanong na, ganun po ba talaga? Every ano po ba talaga? Every Tourist spot, spot. nagbabayad. Sabi ni ate, ay hindi po, kung centralized na po, mas po nagbayad kayo ng isang beses, hindi na po kayo magbabayad as long as may pakita nyo yung ticket. Eh doon sa mga nakaraan, di ba guys, sinisingil tayo kaagad, hindi natin Oo, napakita yung naman ticket tinanong. natin. So, sana pala ganun. So basta kapag saan man kayo nagpunta, kung anong unahin nyo, Oo. tapos nabigyan na kayo ng environmental fee, itago nyo lang yung pinaka-ticket. Para if ever na meron Oo. sumingil sa inyo guys, ipakita nyo lang. Oo. So siguro nga, no, mas maganda siguro yung doon palang sa port meron Oo. na. Talaga. O kapag ka-tourist, di ba, sigilin na agad ng 50. So ayan, para lang hindi kayo malito, again, isang beses lang kayo dapat magbabayad ng environmental fee. So dito ang binayaran natin ay 540. Yung 500 para sa boat guys, as yung tig 20 kami ni Mel, doon naman yung sa entrance fee. Yeah, dito naman may entrance fee. Ay, di ba may pa-mangrove din dito. Be careful. Oo. Ganda dito. So sana maabutan natin yung vanishing. Ay, parang ito na yata. Ito na yung boat. Boat number 8 daw tayo. Ay, ayun na kaagad siya. Oo. O, sobrang lapit lang. 500 pesos. Magkano nga doon sa pinuntahan natin? Parang Sa Buntod? 600 yun. O, 600 lang. Ay, ayan na, nakikita na nga namin. Ay, mas malapit to. Oo. Oo. So, tingnan natin ha. Ang sabi daw kasi, try daw natin magpalipad ng drone. Kasi baka pwede daw. Basta kapag may warning daw from the drone, ano Wag ba yun? From na. the system. Wag na. Marami daw mawawala, itry lang daw. So, meron din naman pala ditong lulubog lilitaw island. Ito mas malapit siya. Ito nga, kapag marunong kang lumangoy, actually, Oo. pwedeng-pwede na. Tapos Ito, parang mababaw. nga lang, Oo, may mga nangingisda ba sila? Ayan, tara, pakita namin sa inyo. Ayan nangingisda yata sila. And then, doon tayo pupunta. Ganyan lang siya kalapit, guys. Ayan na yun. Ayan na yung binabangka. Ayan. So, kitang-kita na yung pinaka white sand. So, doon lang tayo pupunta. Ang lapit lang. And then, yung nakikita nyo sa likuran, Davao City na yan. Ayan. So, para maging fair tayo, wag natin siyang i-compare sa Buntod. Sa Buntod, oo. O kasi kapag iniisip pa rin natin yung Buntod, baka ganun pa rin yung expectations natin. So, yun nga lang talaga, hindi mo talaga maiwasan ng very light kasi may kukompare mo halimbawa yung babayaran. Oo. Diba? So, ganun lang naman. Pero sige lang. At least kung sa Davao kasi kayo pupunta, at dito sa Samal Island, at least alam nyo na meron kayong mapupuntahan Other choices pa. na malapit lang din. Guys, nandito pa na tayo sa Pantalan. Naloka ako. Kasi akala ko mga ahas to. Napasigaw pa ako. At very light na pamura. Tapos narinig ako, hindi daw to ahas. Ang tawag daw nila rito ay bahag-bahag. And then makita nyo guys, ang daming starfish. Ito pa, Diba? Ang daming bahag-bahag and starfish. Nandito pa lang tayo niyan, ha? Nasa Pantalan pa lang tayo. Naloka ako. Kita ko, natakot ako. Kala ko puro Di ba sabi as. ko, ano yan? Yung ba yung walo-walo? Oo. Tapos hindi yun. Ang sabi pa sa amin, mas marami daw dun sa kabila. Doon tayo pupunta. Ayun, ang dami talaga. Grabe. Ito yung starfish. So, tara. Boat number 8 daw tayo. Ito na yung boat number 8. Yan ang careful, Pagka nalusot dito yung paa nyo, Dahan-dahan tayo. Ay, sila. Pauwi na sila. Tayo papunta pa lang tayo. Siguro mas gusto nila yung meron pang tubig. Tara. Another island. Uy! Ayun na nga, wala pang 2 minutes. Nandito na nga tayo. Mabilis lang. Mabilis lang talaga, malapit lang talaga siya. And then yun nga, yung maganda nga ngayon, nakalitaw na nga itong pinaka-island. So, mas makikita natin siya pero kaunti na yung tao pagkaganitong oras. Para mas gusto yata nila, meron ditong tubig para makakaligo sila. Langoy-langoy talaga. Ganito lang siya kaliit, guys. Siyempre, meron din ditong mangrove.
And then, ito, naalala ko, parang ito dapat yung cottage. Doon sa buntod. Pero dito hindi. And then, yun nga lang. Pagbaba nyo parang dito, yung merong nagtitinda, ganyan. May mga nag-offer sa inyo ng mga accessories. Ganun siya. Tara, lakad tayo doon. Pagka dito may sari-sari store, best. Papalakpak talaga ako. Maliit lang siya. So, ito na yun. Wala pa tong mga 2 minutes walk. Maiikot na natin siya. Pero ang masaya nga lang dito, peaceful. Kasi kaunti na lang yung tao. Pero parang for me lang parang nakakatakot siyang maligo. Kasi syempre ang dami mong nakikitang something. Kaya siguro wala na rin ditong tao at wala rin naliligo. Kaya siguro yung mga pupunta ditong turista or mga bisita during high tide. Oo. Para dito na sila maliligo, hindi na Mismo. kailangang lumayo. Kasi doon, Oo. di ba, parang ang daming parang Dami kasi parang Bahag. bahag. Ayan. So, tatry natin kung makakapagpalipad tayo ng drone. Pero sabi rin nung mga nag-ooperate nung bangka, pwede daw. So, let's see. Tara, lakad tayo dito. Pakita namin sa inyo yung tubig. Malinaw yung tubig. As in, malinaw na malinaw. May mga ligaw nga lang din na kaunting kalat. Kaya nga lang kasi, pagdating kasi doon, ayun na nga, meron na nga yung mga parang ahas. Pero, meron din namang starfish. So, di ba, balance. And then, ayun nga, sila nga, nangingisda sila. Di sila natatakot. And then, hihintayin talaga kayo ng boat ninyo. Actually, boat na lang namin yun nandito. Ayun. Lakad pa tayo rito ng kaunti. And then, may mga lumilipad din na birds. So, ibig sabihin, itong area na to, kumbaga, hindi pa siya polluted. As in, nature na nature pa siya, pero nagbabadya na ang ulan. Pagka umulan, takbo sa bangka ang mangyayari. Kasi wala tayo ritong masisilungan. Ay, pero pa high tide na ulit. Kanina nung pagbaba namin, wala pa to. Ngayon meron na ulit. Iba, ang bilis din no? So, para makarating tayo dun sa kabilang dulo, lulusong na tayo dito. Lakad namin kayo. Ilalakad ko kayo, guys, para makita nyo ang mga kaganapan. Ayan. Kami tao din dito. Dito tayo sa kabilang side. Ano bang meron dito sa kabilang side? Para pag pinakita namin sa inyo yung itaas, nakita nyo muna itong ibaba. Ayan, mababaw na yung tubig, And then, ayan nga, ito na yung Davao City. Actually, kitang-kita na nga dito yung pinaka-pier or yung port. Tapos yung ginagawang tulay. Yung buhangin niya, hindi siya ganong kapino at hindi siya ganong kaputi. Pero carry na din. Diyos mio. Basta importante, malinaw yung tubig. Diba? Yun ang importante sa beach. Dapat malinaw yung tubig para nakakainganyong maligo. Ay, may mga tao pa dito. So, ginawa na nga nilang lalagyan ng mga damit or sabitan ng mga bags yung mga mangrove. Tapos meron parang gumagawa ng mga tent. Ayan, dito pala mga paritong tao. And then, ayan. So, mangrove na to. Dito sa area na to. Dito sila tumatambay. Pwede pala rito din magbaon ng pagkain. Pwede din magluto. And then yung iba, meron silang dalang duyan. Tapos, ayan, pwedeng mahiga. So, ganun din. Talagang parang pang buong family din. Ganun din yung datingan nito. And today nga is Saturday. Kaya for sure, ang dami talaga na mamasyal or nagre-relax dito. Ayan! Ganda naman dito. Ano to, mangrove? Patubo pa lang. Ganda, no?
So, kamusta na, Pilot Enzo? Authentication completed! Yes! Makakalipad na yung drone natin. So, tignan natin kung makakalipad talaga siya. Ah, yes! So, ayan na. Kahit pa paano, may papakita namin sa inyo itong lugar na to. Hindi ko masabi yung ang ganda nitong lugar na to. Kayo na bahala kumusga sa makikita ninyo. And ayan na nga, umambon na nga. At least nakapagpalipad tayo ng drone. Nakita nyo siya from taas. So ayan, and then, syempre, ipinakita rin naman namin sa inyo yung ibaba para kayo na yung mag-judge kung talagang maganda siya. Kasi totoo marami kasing mga lugar na apakaganda sa taas. Tapos, ano ba yung makikita nyo kapag nasa ibaba? Eye level na. Yes! So, kamusta ba tong naging day trip natin? So, again, papunta dito sa Samal, super dali lang talaga. Wala pang 5 minutes, makakatawid ka agad kayo ng, lancha. So, kahit galing kayo sa airport, tas didiretso kayo ng Samal, pwede din. Yun nga lang dito, mas limited pa yung mga hotels. So, sa mga pinunta naman natin, 3 lang naman yun. Ano yung pinaka na-enjoy mo? Sa akin yung Hagimit Waterfalls. Yes! Same tayo! Kahit merong pababakit doon, okay lang. Oo, yun nga pala ha, syempre, kailangan nyo lang din malaman. So, feeling namin, kulang-kulang or 100, yun na lang, 100 steps na lang yung isipin ninyo, yung paakyat, kasi yun yung medyo mas nakakahingal doon. Yung pababa, okay lang naman, simpleng-simple lang din naman. And then, kayo bahala, kung gusto nyo magpa-tour guide, pwede naman, basta magbibigay daw kayo ng tip. Kami, iniwan kami ng tour guide namin. Pagkatapos sabihin na second time na. Natin. So baka ganun, kasi sa totoo lang hindi nyo kailangan ng tour guide. So yes, yun namang Kaputian, maganda din naman siya. Good for family talaga siya kasi talagang parang ano siya, picnic ganyan, celebration. So ganun siya, reunion. Hindi yun dun yung parang matatahimik ka. And then lastly, nandito tayo sa Vanishing Island. So, ito din, hindi rin to good for swimming. Unlike doon sa Kaputian, in all fairness, good for swimming siya. Pero hindi, mas good for swimming para sa amin yung yung Hagimit Waterfalls. Oo, ang sarap dun maglublob lang. Kasi sa Hagimit Waterfalls, di ba, merong may mga level. Kung hindi ka marunong lumangoy, doon ka lang sa mababa. Pag marunong ka lumangoy, doon ka sa pinakalalim. Or wag kang lumangoy at all. At saka kasi Hagimit kasi ang malamig yung tubig. Yes, ayan. So, ito na siya, pinakita na namin siya sa inyo. At least ito, baka from Davao, wala pa tong 20 minutes, nandito na kayo. Para lang din alam nyo kung mga pwede ninyong puntahan sa Samal. And of course, bukas nga para sa mga mahilig mag-island hopping at mag-day tour, para sa inyo yung next episode natin. Mag-island hopping tayo dito sa Samal. Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs. Bye everyone! Mwah!